Si Lara Jean Songkove ay palaging isang tahimik at simpleng dalaga. Mas pinipili ang ligtas na mundo ng kanyang imahinasyon kaysa sa di maaasahang agos ng totoong buhay. Ang kanyang mga pinakamalalim na damdamin, lalo na tungkol sa kanyang mga pinakamalaking crush, ay isinulat niya sa mga liham ng pag-ibig na hindi niya kailanman planong ipadala. 5 liham, sa totoo lang, isinulat sa mga sandali ng emosyonal na kasidhian at inisil sa isang tiil na kahon na regalo ng kanyang yumaong ina. Ang mga liham na ito ay kumakatawan sa kanyang mga dinasabi na damdamin, hilaw, tapat, at lubos na personal. Ang mundo ni Lara Jean ay tahimik at maayos hanggang sa isang araw na misteryosong naipadala ang mga liham na iyon. Nagsimula ito ng simple, isang karaniwang araw sa high school. Ang nakatatandang kapatid ni Lara Jean na si Margot ay kamakailan lang umalis papunta sa kolehiyo sa Scotland. Iniwan siya upang gampanan ang papel ng responsableng nakatatandang kapatid para sa kanilang bunsong kapatid na si Kitty. Isa itong pagbabagong hindi pa handang tanggapin ni Lara Jean, lalo na't si Margot ay natapos na rin ang relasyon nila ni Josh, ang kanilang kapitbahay at unang totoong crush ni Lara Jean. Sa umagang iyon na nagbago ang lahat, pumasok si Lara Jean sa paaralan nang walang kamalay-malay na ang kanyang mga pribadong saloobin ay naging pampublikong kaalaman. Ang unang senyales ay dumating sa klase ng PE. Nang lapitan siya ni Peter Kavinsky, ang kaakit-akit at kumpiyansang manlalaro ng lacrosse, na may tanong na naguguluhan ang mukha. "So, gusto mo ako?" tanong niya. Hawak ang isang piraso ng papel na pamilyar kay Lara Jean. Ang kanyang puso ay bumagsak nang makilala niya ito bilang isa sa kanyang mga liham. "Ano? Hindi. Ibig kong sabihin, hindi na," sagot niya, lubos na nahihiya. Ang pagkabigla ni Peter ay napalitan ng isang mapaglarong ngiti. Ngunit bago pa niya maipaliwanag, isa pang komplikasyon ang dumating. Si Josh ay lumapit sa kanya pagkatapos ng klase, hawak ang isa pang liham. Ang lalaking sinikap niyang iwasang sabihin ang kanyang nararamdaman ay ngayon nakatitig sa kanya na puno ng tanong. Sa isang sandali ng panik, ginawa ni Lara Jean ang tanging naisip niyang paraan upang makaiwas. Hinalikan niya si Peter. Ito ay pabigla-bigla, dramatiko, at lubos na kakaiba sa kanya, ngunit ito'y nagtagumpay. Si Josh, nabigla, ay umatras, at ang puso ni Lara Jean ay kumabog ng dahil sa bagong dahilan. Si Peter, laging may plano, ay nakakita ng pagkakataon sa biglang pangyayaring ito. "Bakit hindi tayo gumawa ng kasunduan?" Suhestyon niya ng araw na iyon. "Kailangan mong kumbinsihin si Josh na nakalimutan mo na siya, at kailangan ko namang magselos si Jen, ang ex-girlfriend ko. Pwede tayong magpanggap na magka-date." Nag-alinlangan si Lara Jean, ngunit ang alternatibo, ang harapin si Josh, at ang resulta ng kanyang di sinasadyang pag-amin, ay tila mas malala. Labag man sa loob, pumayag siya. Kaya nagsimula ang pinakahindi inaasahang bahagi ng kanyang buhay, ang pekeng relasyon nila ni Peter Kavinsky. May mga alituntunin ang kanilang kasunduan. Walang totoong damdamin, walang halikan maliban na lang kung nasa publiko, at dapat maging tapat tungkol sa kanilang mga motibasyon. Sa simula, ang kanilang pagpapanggap ay awkward. Hindi sanay si Lara Jean sa atensyon ng marami, at ang likas na karisma ni Peter ay madalas nagdudulot ng kanyang pagkailang. Ngunit habang mas tumatagal silang magkasama, unti-unti niyang nakita ang mga panig ni Peter na hindi niya inaasahan. Hindi lang siya ang sikat na atleta na hinahangaan ng lahat. Siya rin ay maalalahanin, nakakatawa, at nakakagulat na malalim. Si Peter naman ay nagsimulang makita si Lara Jean sa ibang paraan. Hindi lang siya ang tahimik na babaeng hindi napapansin. May talas ang kanyang isip, kakaibang pananaw sa mundo, at init na natural na nakakaakit sa mga tao. Ang kanilang pekeng mga date ay naging hindi na lamang para sa pagpapakita, kundi para sa tunay na koneksyon. Ang mga gabing puno ng tawanan sa diners, biyahe sa sasakyan, at mga sandaling puno ng pag-amin ay nagpalabo sa hangganan ng pagpapanggap at katotohanan. Ang sitwasyon ay mas pinahirap pa ng pagbabalik ni Jen, ang ex ni Peter. Si Jen ay kabaligtaran ni Lara Jean. Kumpiyansa, kaakit-akit at mapanira.
Halos agad niyang nalaman ang plano nila at ginawa ang lahat upang sirain si Lara Jean. Sa kabila nito, hindi nagbago ang katapatan ni Peter at palagi niyang ipinapakita kay Lara Jean na mas mahalaga ang kanilang pagsasama, anuman ang nagiging anyo nito, kaysa sa mga plano ni Jenner. Samantala, nananatiling bahagi si Josh ng buhay ni Lara Jean. Ang kanyang pagkalito tungkol sa biglang relasyon nila ni Peter ay pinalala ng kanyang sariling hindi natapos na damdamin. Miss niya si Margot, ngunit hindi niya maiwasang mapansin na baka may nararamdaman siya para kay Lara Jean. Nagdulot ito ng tensyon na lalong nagpapahirap kay Lara Jean na magdesisyon. Habang patuloy na nagiging malabo ang linya sa pagitan ng pagpapanggap at totohanan, lumalim ang nararamdaman ni Lara Jean para kay Peter. Ngunit siya ay pinangungunahan ng duda. May damdamin din kaya si Peter o nananatili pa rin siyang may nararamdaman para kay Jen? Ang kanyang mga insekuridad ay umabot sa sukdulan sa isang school ski trip, isang mahalagang bahagi ng kanilang peking relasyon. Ang pagbabahagi ng kwarto at pagiging malapit ay nagtulak sa kanila upang harapin ang kanilang damdamin. Isang biglaang, taus-pusong halik ang nagdulot kay Lara Jean na magtanong ng lahat. Ito pa rin ba ay pagpapanggap o tumawid na sila sa totoong pagmamahal? Ang resulta ay mabilis na dumating. Isang tsismis, pinasimula ng selos ni Jen, ang kumalat sa paaralan na nakasira sa reputasyon ni Lara Jean at pinagdudahan niya ang kanyang sarili. Ang mga pagtatangka ni Peter na ipagtanggol siya ay nagdulot lamang ng dagdag na kalituhan. Totoo ba ang kanyang pakialam o iniingatan lamang niya ang kanyang imahe? Sa bahay, si Kitty, na laging mahilig makialam, ay inamin ang kanyang papel sa pagpapadala ng mga liham. Galit na galit si Lara Jean, ngunit hindi nagtagal ay nawala rin ang galit niya. Ang mga ginawa ni Kitty, bagamat mali, ay nagtulak kay Lara Jean na harapin ang kanyang mga takot at sumubok ng mga bagay na hindi niya inakala. Ang mga liham na dating sanhi ng kanyang kahihiyan ay naging simbolo ng kanyang tapang. Sa huli, lahat ay nauwi sa pagiging tapat. Napagtanto ni Lara Jean na hindi siya maaaring patuloy na magtago sa likod ng takot sa pagtanggi. Kailangang harapin niya si Peter, hindi bilang kasosyo sa peking relasyon, kundi bilang taong tunay niyang pinahahalagahan. Nagtipon ng lakas ng loob, nilapitan niya ito pagkatapos ng klase. "Ayoko nang magpanggap," inamin niya, nanginginig ang boses. "Gusto ko itong maging totoo, pero kung nararamdaman mo rin lang." Ang sagot ni Peter ay mabilis at taos-puso. "Matagal nang totoo ito para sa akin," inamin niya. Ang karaniwan niyang tapang ay napalitan ng katapatan. "Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa iyo." Ang kanilang relasyon, na dating isang maingat na gawa-gawa, ay namulaklak sa isang bagay na tunay. Sa unang pagkakataon, pinayagan ni Lara Jean ang sarili na maging marupok, nayakapin ang kawalang katiyakan ng pag-ibig at lahat ng magulo ngunit magagandang komplikasyon nito. Natutunan niyang ang pagsubok, kahit pa nangangahulugan ng paglalantad ng puso, ay sulit. Ang til na kahon, na dating imbakan ng hindi masambit na damdamin, ay naging paalala kung gaano na siya kalayo. Hindi lang ito tungkol sa mga lalaking minahal niya noon. Ito ay tungkol sa dalagang nagiging siya, mas matapang, mas malakas, at hindi natatakot na mabuhay ng totoo.